Yan, good morning kakabsat, mga bunsoy. Andito tayo sa museo ng mga kotse ng mga presidente ng Pilipinas. Ito, andito tayo. Ito, dito muna tayo. Museum to ng mga sa Quezon City Circle lang to. Ito museo ng mga kotse ng mga sasakyan ng mga presidente. Ito yung ginamit ni President Aguinaldo. Yan. Ito. Unahin na natin kay Apo Aguinaldo. 1924 Packard single touring. Kabilang ang Packard 6 sa mga pinaka marangyang uri ng kotse nung dekada 20. May interior na yari sa kahoy at binil. Isa ito sa mga unang iniluwas na sasakyan Amerikano at mas pinipiling gawing sasakyan pang-estado. Ang pamilyang imperial ng Russia ay minsang nagmayari ng ganito kaparehong modelo. Hindi ginamit ni Aguinaldo ang kotseng ito nung kanyang panguluhan. Subalit nakuha niya ito noong 1924 bago siya pumanaw noong 1964. Pinagkaloob niya ang Packard kasama ang kanyang bahay at sakawit sa pambansang pamahalaan. Yan. Ito 'yun. Sasakyan to ni President Aguinaldo. Yan. Ito. Sasakyan ni President Aguinaldo to, kakabsat, mga bunsoy. Ganda Yan. Libre naman dito, to museum na to. Nasa compound din siya ng Quezon Memorial Circle. Yan. Yan. Ang ganda Kotse ni President Aguinaldo to. Yan. Yan. Yeah. Yan yung harap. Ito yung front. Ito yung front ng sasakyan ni ni President Aguinaldo. Yan yung front. Yan. Tapos dito, teka. Paikot pala dapat. Mali yung ikot natin. Ikot tayo. Dito tayo sa kabila. Bali ito sasakyan to ni General Douglas MacArthur. Ito sasakyan ni General Douglas MacArthur. Ayan. Ito yung sinakyan ni General Douglas MacArthur. Ito yung front view. Ang Cadillac D16 ay parehong ginamit ni na Pangulong Manuel L. Quezon at General Douglas MacArthur. Ito ang nagsilbing unang pampangulong sasakyan ni Quezon. Ginamit din pala ni President Quezon to. Sasakyan din pala ni President Quezon to at ni General Douglas MacArthur. Parehas silang ginamit to. Ito ang nagsilbing unang pampangulong sasakyan ni Quezon noong 1935 hanggang ito ay ipinasa kay MacArthur noong 1937 upang parangalan siya sa kanyang bagong titulo bilang Field Marshal ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Parang niregalo sa kanya ni President Quezon. Binigay niya kay General Douglas MacArthur. Yan. Ang V16 ay may estilong katawan ng transformable town cabriolet. Isang pagkakaiba ng limousine na may bakal na bubong. Ang watawat ng Pilipinas na nakakabit sa grill ng harap nito ay una sa mga watawat at nakakabit sa fender ng mga pangulong sasakyan ng Pilipinas. Ang kotse ay panandaliang ginamit bilang sasakyan pang-estado at kinalaunan ay pinalitan ng mas bagong ngunit kasing bihirang Chrysler Airflow. Yan, ganda. Ito yung front view. Ito Cadillac to, Cadillac V16. Ito yung gilid. Okay, ito yung gilid ng sasakyan. Yan, Cadillac V16. Yan yung gilid ng Cadillac V16. Ang ganda, di ba? Gara, ganda. Yan Cadillac V16 yan. Yan yung sasakyan ni President Manuel Quezon at ginamit din ni General Douglas MacArthur. Yan. Dito
Ay, ito yung sariling sasakyan siguro ni ano. Ito yung sariling sasakyan ni President Manuel L. Quezon. Ito mismo, ginamit ni President Manuel L. Quezon to. 1937 Chrysler Airflow. 1937 Chrysler Airflow to. Yan. Ito naman yung sasakyan ni President Quezon, ginamit niya. Yan, yung sarili niya sasakyan to. Kasi dito naghati sila, ginamit niya muna tapos binigay niya kay ano, 'di ba? Kay General MacArthur. Ito, solo niya talaga to. Solong kotse talaga ni President Quezon to. Yan. Sasakyang Quezon. 1937 Chrysler Airflow Custom Imperial CW. Ang 1937 Chrysler Airflow Custom Imperial CW ay sinasabing pinaka aerodynamic na sasakyan ng kanyang kapanahunan. Bihira lang ang makakita ng airflow at daan ng panahong ito sapagkat 30,000 unit labang sa buong mundo ang nabenta sa loob ng 4 na taon nitong produksyon. Wala nang ibang modelo ng Chrysler Airflow ang naangkat sa bansa. To, bibihira pala itong kotse na to. Bibihira. Yun yung sasakyan ni President Quezon. Yan. President Quezon, yan ang kotse niya talaga, ginamit niya. Yan. Sasakyan Laurel. Ito yata yung sasakyan ni President Laurel. 1942 Packard Custom Super Light 180 Limousine. Pinagkalooban ng administrasyon Hapones si Pangulong Jose P. Laurel noong 1942 ng Packard Custom Light 180 Limousine. Unang inilabas sa publiko ang sasakyan noong 1940 at dinisenyo para sa mga nakakaangat sa lipunan at sa mga pinuno ng estado. Ang loob ng sasakyan ay napapalimutian ng mga pinakamataas na kalidad ng tela, balat at carpet ng panahon yon, habang ang kisame naman ay yari sa lana. Tampok din ang isang salaming partition ng maaring ibaba kung gustong pandaanin mismo ang Pangulo. Ang sasakyan nung matapos ang termino ni Laurel, ang sasakyan ay patuloy na ginamit ni Pangulong Sergio Osmeña. Okay. Tinuloy pala ni Sergio bali dalawa pa lang na ganun sa sasakyan ito. Ginamit to ni President Jose P. Laurel, regalo sa kanya ng mga Hapon kasi nga collaborator siya, di ba? Nung panahon ng Hapon siya ang presidente. Siya ang presidente nung panahon ng Hapon, si Jose P. Laurel. Sabi nga nila collaborator nga daw yan. Yan. Tapos ng term niya, binigay niya kay President Osmeña. Yan. Yan din 'yon. Malaking pagkasira ng dulot ng ikalawang digmaan, pandaigdig sa Pasipiko sa infrastruktura ng Pilipinas ang Maynila ay itinuring na pangalawa sa mga kabisera ng mga alyadong bansa nang dumanas ng pinakamatinding pinsala ng digmaan. Habang ang Pilipinas ay pilit na bumabangon mula sa pagkawasak ng digmaan, ang bagong pampangulong sasakyan ay pinakahuli sa mga prioridad ng administrasyon kaya pinili na lang ni Pangulong Osmeña na gamitin ng opisyal na sasakyan pang estado ni Laurel na ligtas na nakatago sa palasyo ng Malacanang
Ang palasyo ay isa sa mga gusaling hindi nasira sa labanan para sa liberasyon ng Maynila noong Pebrero 1945 yan. Ito yung ginamit ni President Jose Laurel at President Sergio Osmeña. Ito sa Packard Custom. Yan, limousine, Packard Custom limousine. Yan, ganda, no? Yan. Ito, sasakyan naman ni President Rojas to. Ito, sasakyan ni President Manuel A. Rojas. Yan. Sasakyan ni President Manuel A. Rojas. Yan. Ginamit ni Pangulong Manuel Rojas ang 1947 Cadillac Series 75. Maring makuha ang modelong ito na may katawang gawa ng Fisher o Fleetwood. Pinili ng pamahalaan ng katawang Fleetwood na maraming ipagawa na ayon sa mga espesipikasyon ng bumibili. Ipadadala pa ito sa mga pabrika ng Cadillac kung saan matapos ang pagbubuo nito. Ang Fleetwood Series 75 ay matatanggi dahil sa malaki nitong grill na umabot hanggang sa mga fender ng sasakyan at malaking panakip ng makina. Inilabas ang sasakyan ito noong huling taon ng mga sasakyan ay may nakakabit na reserbang gulong sa gilid para dekorasyon nito. Ang Cadillac ay tinaguriang isa sa may tutuling sasakyan ng kanyang kapanahunan dahil sa taglay nitong makina. Yan. Sasakyan pala to ni President Manuel A. Rojas. Ito. Sinakyan talaga to ni Manuel A. Rojas mismo. President Manuel A. Rojas. Ito, sasakyan naman to ni President Quirino. Yan, si President Quirino. Ito naman yung presidential car niya. Diba? Ito yung gilid pala ng ni President Rojas. Cadillac. Yan. Yan. Ito naman yung harap ng sasakyan ni President Quirino. Yan. Ang modelong 1953 Chrysler Crown Imperial Limousine ay marangyang tatak ng Chrysler na ginamit ni Pangulong Elpidio Quirino. Ang tatak ng Crown ay bersyon ng Chrysler Imperial na may pinakamataas na kalidad sa linya ng mga modelo ng kotse. Ang Chrysler Imperial ay may mahapang wheelbase at salaming partition sa loob. Ang makina ay may lakas na patakbuhin ng mahigit 2 toneladang sasakyan. Isa ito sa mga unang sasakyan may power assisted disc brake at may 12 volt na sistemang electrical. Okay pala. Yan. Ito yung sasakyan ni President Elpidio Quirino. Yan. Front view yan, front view. Ito yung side view. Ito yung side view, okay? Yan. Sasakyan ni President Quirino. Okay, ito yung side view. Ganda, di ba? Yan. Ito naman, sasakyan ni President Magsaysay. 1955 Cadillac Series 7523. Yan. Ito yung front view. Ito yung sasakyan ni President Magsaysay, Ramon Magsaysay. Yan. Ginamit pa rin ng Pangulong Ramon Magsaysay ang Crown Imperial ni Quirino. Gayunpaman, bumili ang pamahalaan ng Otong Cadillac Series 75-23. Nagsilbi itong karagdagan o reserbang sasakyan hanggang sa unang termino ng Pangulong Ferdinand Marcos. Kabilang ang kotseng ito sa mga marangyang modelo Fleetwood. Meron din nito si Pangulong Chiang Kai-shek ng Republika ng China na bigay sa kanya ng mga negosyanteng Chino sa Pilipinas.
hinahangaan pa rin ang mga tao ang sasakyan ni Magsaysay bilang isa sa mga pinaka magandang modelo ng Series 7523 sa buong mundo. Yan. Ito isa sasakyan ni President Magsaysay. Yan ang official car niya. Front view, Cadillac to Series 7523. Yan. Sasakyan naman ni President Diosdado Macapagal. Yan, 1959. Ito pala yung side view. Side view naman ng kotse ni ni President Magsaysay. Yan. Side view. Side view yan President Magsaysay. Ito naman sasakyan to ni President Macapagal. Yan. Teka, wait lang. Yan. Yan. Side view. Side view, front view. Ito front view. Yan. Ito sasakyan ni President Macapagal. Ay hindi, kay pala to? Nalito na tuloy ako. Ito pala kay President Macapagal. Ito pala kay sasakyan ni President Macapagal. Yan. Yan. Side view. Cadillac. 1959 Cadillac Sedan DeVille. Kay President Diosdado Macapagal. Yan. 1959 Cadillac Sedan DeVille. Para sa aming opisyal na sasakyan, gumamit kami ng Ford at pagkatapos ng Chrysler, nakareserbang pangulong Cadillac para sa mga bisita at okasyon ng estado. Makikita rito ang modelong kahawig ng 1959 Cadillac Sedan DeVille na pinili ni Pangulo Diosdado Macapagal. Ang unang henerasyon ng DeVille ay ginawa mula 1959 hanggang 1960. Mayroon lamang mga 20,000 sasakyang katulad nito sa buong daigdig at hindi lalagpas sa 100 unit ang opisyal na inilaan para iluwas. Ito. Side view. President Diosdado Macapagal. Ito yung presidential car. Presidential car ni President Diosdado Macapagal yan. Yan. Ito front view. Yan. Ito. Sasakyan Marcos. 1980 Lincoln Continental Mark 6 Signature Series. Ang eleganteng anyo ng Lincoln Town Car Signature Series limousine ay pinili ni Pangulong Ferdinand E. Marcos dahil maaari itong palakihin upang magkaroon ng mas maluwag na interior na palimutian ang loob nito ng bughaw at abuhing velour na sinamaan ng kahoy at kromong gayak, habang ang mga upuang may disenyong nakaumbok ang nagpaparangya nito. Kahit pa noong dekada 80, ang sasakyan nito ay may mga high-tech ng katangian tulad ng keyless entry at isang digital gauge cluster na may pambiyaheng computer na nagpapakita ng dami ng gasolina at tinatayang oras ng pagdating. Yan. Ito yun si President Marcos. Ito yung sasakyan niya. Ito yung sasakyan ni President Apolacay. Apolacay Marcos. Yan. Side view yan. Side view. Sasakyan ni Apolacay. President Marcos. Yan. Limousine yan. Lincoln Continental. Yan. Ito yung front view. Ito naman yung front view. Diba? Ito yung front view. Yan yung sasakyan ni President Apolacay Ferdinand E. Marcos. Yan.
Tapos ito, sasakyan Aquino, 1986 Mercedes-Benz, 500 SEL. Ang administrasyon ni Pangulong Corazon Aquino ay pinili ang Mercedes-Benz W126 S-Class na pinagkaloob ng pamahalang Aleman. Nagustuhan ni Aquino ang 500 SEL kaysa sa nangungunang modelong 560 SEL na ang SI nangangahulugan Sonder Class o Special Class at ang LI tumutukoy sa long wheelbase. Sa kabila ng simpleng disenyo ng sasakyan, hindi tinipid ang mga katangian ang pangseguridad dito. Ito ang unang sasakyan pang-estado na may bulletproof. May bulletproof pa ito. At may mga intrapenyo at bintanang salamin na 2 pulgadang kapal. Okay. Ito yung front. Ito yung front ng kotse ni Madam Cory Aquino. Yan. Madam Cory Aquino, yan ang sasakyan. Ito yung Mercedes-Benz 1986 Mercedes-Benz 500 SEL. Yan. Ito naman yung gilid. Ito yung side view ng sasakyan ni President Cory Aquino, Mercedes-Benz. Ito naman sasakyan Ramos, 1986 Mercedes-Benz 500 SEL Guard. Tulad ng kanyang sinundang pangulo, pinili ni Pangulong Fidel Ramos ang Mercedes-Benz 500 SEL, unang itinalaga kay Salvador Laurel, pangalawang pangulo ni Corazon Aquino. Ang 500 SEL Guard ay Guard ay hindi katulad ng kotseng S-Class ni Aquino sa baluti. Subalit ito ay may eksklusibong katangian kagaya ng espesyal na switchboard na pinalalagyan ng mga control para sa ilaw at sirena, pati na rin ang pindutan para sa control modules at mga PIOS at mga manipis na entrepanyong bulletproof. Ang 500 SEL Guard ay ginamit ng GS7 GSG9, ang unit kontra terorismo ng Alemanya. Yan. Ito yung kotse, front view ng kotse ni Ramos. Front view ng kotse ni Ramos yan. Yan, sasakyan Estrada 1993 Mercedes-Benz S600. Ginamit ni Pangulong Estrada, Joseph Ejercito Estrada, ang Mercedes-Benz S600 W140 bilang kanyang pampangulong sasakyan. Ang mga pinto nito ay may makapal na ohas na bakal at Kevlar na ginagamit sa mga bulletproof vest. Meron itong 2 baterya at isa malakas na alternator. Meron din itong proteksyon laban sa pampasabog, isang self-sealing fuel tank at alarm system. Sa likod nito ay may nakalagay na television at telepono. Ang sasakyan ay gawa ng Ogara at Hess, isang tanyag na kumpanyang gumagawa ng baluti. Ipinakilala ng W140 ang otomatikong pagsasara ng pinto at likod, bintanang elektroniko na hindi nakaiipit ng isang sistemang pangklima na tatakbo pa rin kahit nakapatay ang makina. Yan. Ito pala yung kotse ni President Erap. Ito yan. Ito yung sasakyan ni President Erap. Front view yan, front view. Yan. Mercedes-Benz yan. 1993 S600 model. Yan. Sasakyan Arroyo, 1993 Mercedes-Benz S600 Limousine V140. Pinili ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang isa sa pinakamalaking modelo ng kotse, isang pinakamahabang 1993 S600 gawa ng Ogara at Hess.
Lubos ang pagkakabaluti ng limousine. Meron itong run flat tires at engine block protection panlaban sa nakakubling pamamaril. Hindi lang ang S-Class ang nasasakyan pang estado ni Arroyo. Sa panahon ng kanyang termino, nakita siyang gumamit ng iba't ibang sasakyan tulad ng 2001 BMW 751 LE 380, high security at Mercedes-Benz S-Class W22 220 guard. Yan. Ito yung Mercedes-Benz si Gloria. Ito yung Mercedes-Benz si Gloria. Yan. Mercedes-Benz si Gloria. Hello Garcia. Yan. Ito yung Mercedes-Benz niya. Ang haba, di ba? Yan, ito yung front. Ito yung sasakyan ni Gloria Macapagal Arroyo. Mercedes-Benz niya. Yan. Dito na tayo sa gilid. Meron pa rito eh. Yan. Sasakyan Imelda Marcos 1960 Rolls Royce Phantom V. Yan. Nakikipagtigasan sa karingalan at karangyaan ng mga pampangulong sasakyan ang sasakyan ni Madam Imelda Marcos bilang unang gilang sa panahong iyon. Ang mga katawan ng Rolls Royce ay gawa ng tanyag na coach builders na sira H.J. Mulliner, Park Ward at James Young. Ang loob nito ay napapalumutian ng kahoy, balat, bakal at lana at may konting adorno na plastic. May lalagyan ito para sa mga bote ng alak at champagne sa likod. Isang set ng 4 na kopitang kristal panchampan at may kasama ng umidor para sa tabakong kubano. Maraming mga tanyag na mga pinuno ng estado at personalidad ang nagmamayari ng Phantom V tulad nila Reyna Elizabeth II, Pangulong Joseph Broz Tito ng Yugoslavia, Muhammad Reza Pahlavi ng huling Shah ng Iran, Haring Olav V ng Norway at musikero si John Lennon. May 560 lamang na Phantom V ang nagawa sa buong kasaysayan ng automobile. Grabe pala, 516 no? 516 lang palang nilabas silang ganito na kotse. Isa sa si Madam Imelda na nagkaroon dito, side view lang, side view. Rolls Royce to 1960, Rolls Royce yan. Ganda oh. Yan, di ba? Yan. Karwahing kapasible. Karwahing kapasible yan. Bago nauso ang mga automobile sa Pilipinas, ang karaniwang gamit sa paglalakbay ay ang kalesa. Ang partikular na kalesang ito ay ginamit noong unang bahagi ng ika-20 dan taon ni Leon Apasible, isa sa mga sumulat ng lumagda sa saligang patas ng 1889 sa Malolos. Ginamit ang karwahe ng kanyang pamilya hanggang noong dekada 40. Patunay nito ang plaka na may petsang 1944. Kasama ang bahay ni Apasible, ang karwahe ay pinagkaloob ng kanyang apong si Corazon Apasible Canisa sa pamahalaan noong 1977. Ganda oh. Karwahe. Kalesa, pamilya Apasible. Okay. Ito yung jeep ni President Magsaysay. 1943 Willys Jeep. Yan. Ang 1943 Willys Jeep ay isang jeep pang-militar na karaniwang bigay ng pamahalaan at nagsilbi itong sasakyan ng nooy kalihim ng tanggulang pambansa Ramon Magsaysay
Ano siya, defense minister siya. Defense minister pa siya noon. Hindi pa siya presidente. Ito yung sasakyan niya, defense minister siya. Yan. Sa ilalim ng administrasyong Quirino. Iniregalo ito ni General MacArthur kay Magsaysay matapos ang ikalawang tigmaan, pandaigdig. Meron pa rin itong mga gamit pang militar katulad ng lata ng gas, pala at natitiklop ng antena ng radyo. Ang Willys Jeep ay isa sa mga pinakaunahang sasakyan 4x4 at ang pauna ng modern Jeep Wrangler Rubicon ang kilalang Land Rover Defender hango sa Willys Jeep na binago para magamit ang mga sibilyan. Yan. Mga iba pang nakatatanging sasakyan may kahalagaan pang kasaysayan. Yan. Yan. Ito naikot ko na kayo kakabsat mga bunsoy. Yung mga office, yung mga sasakyan ng mga naging tanyag na presidente ng Pilipinas. Yan. Yan. Out na muna natin kasi pupunta na tayo sa next stop natin din sa libingan na ni Apo Quezon. Yan. Out na natin kakabsat mga bonsai. Salamat. God bless.